take over in my heart. Purihin natin ang Panginoong. Yung napakalakas. Alam nyo, hindi pa siyempre. Sabi po ng 1 Corinthians, dito po sa 1 Corinto, pakinggan nyo po ito, Kabanata 2. Sabi po rito ng Biblia, 1 Corinthians chapter 2, sa verse 14, pakinggan nyo ito. Sabi rito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, taong hindi nagtataglay ng Espiritu, tanong ko sa inyo, kayo ba'y nagtataglay ng Espiritu? Mahina. Sabi rito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu. Kayo ba'y nagtataglay ng Espiritu? O ito ang sa atin? Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit, hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Kaya madalas, nagagalit yung mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Maari yung mister mo, maari yung kasamahan mo sa bahay, pinagtatawanan tayo. Hindi nila kasi nauunawaan. Inaaway minsan tayo. Binabato yung bubong kasi hindi nila nauunawaan. Pero sa mga taong taglay ang Espiritu ng Diyos, sabi rito, ang kahalagahan ng lahat ng bagay ay kanyang alam. Ito'y ating kapangyarihan. Purihin ang Diyos. Hindi pa yun yung mensahe, Sinabi ko lang sa inyo kasi laging wini-welcome natin yung Holy Spirit, pero baka yung mga ibang tao walang Espiritu sa kanyang buhay. Our gospel is taken from Mark chapter 11. Ito po yung inyong theme sa inyong program. Mark chapter 11, umpisa natin sa verse 20, matatapos hanggang verse 26. Makinig kayo. Ang may pandinig ay makinig. Noong panahong iyon, kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalaala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Verse 24 ang inyong theme. Kaya sabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkakasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi kayo magpapatawad,
hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga prayer requests. Blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Taas po ang mga prayer request. Mataas na mataas. Father in heaven, how we love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, I will love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. And I will lift your name on high. I just lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Blessed be the Lord God, who reigns forevermore, who reigns forevermore, who reigns forevermore. Taas ang inyong mga prayer request, iwagayway sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sapagkat kami nagdiriwang na ikailang anibersaryo. Banggitin niyo kung ilang anibersaryo. At inaangking ko, Panginoon. Sabihin niyo, inaangking ko, Panginoon, na ang lahat ng aking prayer request ay answered prayer. Kasama po na binasbasan mo ang aming offering sa iyo, na ang pangako mo ibabalik mo sa amin, siksik, liglig, at umaapaw pa sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Anong sagot? Okay, let us give thanks with a grateful heart of give thanks, Lord. Taas ang kamay nyo at dahan-dahang maupo. Okay?
Nakaupo ng lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahina. Parang palakpak ng mga gutom. Ano po yung palakpak ng mga gutom? Yung palakpak ng mga busog. Purihin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kunti lang yung sumagot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat ng sumagot, answered prayer. 16th anniversary. Daisy na ang inyong gawain ng Paginoon dito. Daisy. Daisy 6, Daisy 7, Daisy 8. Yung mga Daisy. Yan. Ibig sabihin, nagdadalaga na ang inyong gawain ni Lord. Okay? Dito na po ang tingin kasi sayang po ang oras dahil alam ko kayo nagmamadali. Dahil yung nagmamadali, anong nangyayari? Kapag natinik, malalim. Our topic is the powerful lesson. Sabihin nyo, powerful lesson. Ibig sabihin, makapangyarihang aralin. Ha? The powerful lesson about faith. Sabihin nyo, faith, prayer, and spiritual fruitfulness. Sinumpa yung igos kasi walang bunga na nakita. Okay? So, faith, prayer, and spiritual fruitfulness. Mahalaga po yan. Pag hindi po ganun ang kalagayan ng isang Kristiyano, napakababaw. Napakababaw. Kailangan po ay lumalim, mag-grow, lumago. At kapag lumalago, namumunga ang kanyang pananampalataya. Kapag ang tao hindi namumunga sa pananampalataya, useless. Ibig sabihin ng useless, hindi nagagamit ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, ang tawag sa kanila ay mga liabilities. Liabilities. Pag sa accounting, di ba, no? Ibig sabihin ng liabilities, sa accounting record, nakakarga doon sa record, pero hindi naman kapaki-pakinabang. Liabilities. Liabilities ba kayo? Mayroon naman mga Kristiyano, anong tawag doon? Productive. No? Hindi liabilities, hindi pabigat. Maraming Kristiyano pabigat. Yung mga hindi namumunga, naku, delikado po yun. Kaya maganda po yung inyong napili na team. The powerful lesson about faith, prayer, and spiritual fruitfulness. Kailangan nagbubunga. Sabi po ng Gospel according to St. John, sabi ng Panginoon Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili at tumawag sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang bunga sa atin. Manatili. Yung bawat palakpak nyo po, may power na dumadalo yan. Sabi ko sa inyo, that is the manifestation of worship. Because worship is in the heart, in the bottom of our heart. Pinakikita natin ang tunay na pagsamba sa pamagitan ng pag-awit, pagsayaw, pagsigaw ng papuri, lahat-lahat ng ginagawa natin. Kaya po yung inyong pagpalakpak, huwag niyong katamaran, kahit kayo senior citizen na, ibigay niyo yung the best. Sapagkat lingid sa inyong kaalaman, there is power and there is healing in worship. Pag-uwi nyo, hindi mo alam, magaling ka na. Bakit? Because there is power and healing in worship. Sa pagsamba pa lang. Kaya ano sabi po ng gospel, makinig po kayo. Sabi po rito sa verse 20, kinaumagahan pagdaan nila, nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa ang mga ugat nito
At naalaala ni Pedro ang nangyari dito. Kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Mahalaga po sa Diyos yung fruit, yung bunga. Kaya sa Kristiyano po, mahalaga yung nagbubunga. Hindi po yung bunganga. Hindi po yung mabunggang buhay, pero wala naman na paglago sa espiritual. Ang mahalaga, may fruit. At ang unang bunga tinutukoy rito ng Panginoon is the fruit of our character. Kumusta na po ang mga ugali natin? Mahina. Kumusta na po yung mga ugali natin? Bakit hindi nasagot? Tinutukoy ng Panginoon yon. Yung be like Jesus, the character traits of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Galatians 5, verse 22. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, katiyagaan, at pagpipigil sa sarili. Yun po ang dapat unang-unang makita sa atin. Amen. Yun ang dapat unang-unang lumago. Bunga. Para hindi tayo isumpa na tulad ng puno ng igos. Nakita kasi ng Panginoon, puro dahon. Yung dahon ay parang buhay ba na napaka-bungga. Mabungga ba na buhay? Pero wala naman. Yung puro salita, wala namang kalakip na gawa. Pangalawang bunga na sinutukoy ng Panginoon para di tayo sumpa, the fruit of our labor. Tayo po ay pinagagawa. We are the laborer in His vineyard. Tayo'y mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Ilan ang kaluluwa ang naidulog mo at nailapit sa Panginoon as fruit, bunga ng iyong labor, ng iyong pagpapagal, ng iyong ministry, ng iyong service to the Lord. Ilang kaluluwa na? Wala po. Pati po, mister ko, hindi ko nga po maakay. Pati mga anak ko, Lord. Hangarin po natin na maakay po natin ang ating buong pamilya. Mahina. Di ba? Yung po ang unang-unang hinahanap ng Diyos. Dito po sa gospel na ito, bakit natuyo? Why the fig tree withered? Bakit natuyo? Sapagkat walang nakitang bunga. Ni isa, puro dahon. Kaya, mahalaga po yung Kristiyanong namumunga. Amen po ba? So why the fig tree withered? It is a symbol of judgment. Ang pagsumpa ng Panginoon sa fig tree ay simbolo ng kahatulan, judgment set of Christ. Pagdating ng panahon, lahat tayo hahatulan batay sa ating mga ginawa. Baka hanggang ngayon ay tayo yung mga kambing sa halip na tayo maging tupa. Diba sabi sa judgment set of Christ, paghihiwalayin ang mga tupa at mga kambing, ilalagay sa parting kaliwa ang mga kambing. Yung mga kambing, yan yung mga makatwiran, yan yung masalita, yan yung hindi marunong sumunod, sapagat ang kambing po, hindi po yan nakikisama, naghihiwa-hiwalay sila, at may sungay pa. Nanunuwag. Pero yung tupa, yan, pag napanood nyo sa
YouTube o kaya sa YouTube isang sigaw lang yung pastol, sunuran lahat yung mga tupa. Kaya may kalawit yun yung pastol o simbolo ng bishop, di ba, yung bishop may tungkod kasi pastol ang tawag doon. Sumisimbolo na sila ay leader, sila ay pastol, may tupa na kapag humihiwalay, kakalawitin. Wala akong kausap. So paghihiwalayin ang tupa at kambing. Ang kambing sumusuway, nagkakasungay, hindi nagsasama-sama, naghihiwa-hiwalay. Samantalang ang tupa sumusunod sa pastol, hindi humihiwalay, laging sama-sama, sunod-sunuran doon sa kanyang pastol. Amen. So, sinasabi ng banal na kasulatan that fig tree withered because it is a symbol of judgment. Jesus cursed the fig tree because of its lack of fruit. Walang bunga. Walang bunga. Tayo sumisimbolo sa fig tree, mga tao. Abay, pagdating ng panahon sa paghuhukom, sa judgment, ay baka tayo po ay sumpain. And it is also, yung fig tree pong yun, it's also the sign of Israel spiritual barrenness. Pag sinabing barren, baog, hindi nagkakaanak ang isang babae pag barren. Ganun po yung Israel. Sila, they were chosen people. Sila yung mga pinili. Sila yung mga hinirang ng Diyos. Pero anong nangyari? They rejected. Hindi nila tinanggap si Kristo na tagapagligtas. Hanggang ngayon, ayaw nila. At dahil sa pag-reject nila at di nila pagtanggap kay Kristo, nabaling ang pag-ibig at pagtingin ng Diyos sa mga Gentiles, sa ating lahat. Kaya't dumating, ipinanganak ang puso ng Biblia, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Hindi mapahamak, hindi sumpain, hindi hatulan, kundi magkamit ng pangako, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na hahantong sa langit. Amen! 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 So, there are lessons, may mga powerful lesson that we need to take home. Kailangan iuwi natin ngayon. At pag inuwi nyo, kasama ang kapangyarihan ng Diyos doon, mamubuhay tayo ng masagana, magkakamit ang buhay na walang hanggan, gagaling ang lahat ng may sakit, at tayo'y pagpapalain. Unang lesson, the first lesson, powerful lesson that you need to take home. Sana yung mga nandun sa kusina nandito para alam din nila. Sana di nyo muna sila pinagpapakain para lahat ay masaya. Mayroon kasi mga tao inuuna yung pagkain pampisikal, kaya hindi lumalago. Ako sa area ko, ayaw ko ng ganon. Sa area ko, hindi ko pinapayagan ng ganon. So, first lesson, unang powerful lesson in your anniversary is faith that moves mountain. Sabi niyo, mountain. Faith that moves mountain. Sabi po ng verse 23,
Tandaan ninyo. Sabihin mo sa iyong katabi, tandaan mo. Ulitin nyo, tandaan nyo. Minsan kasi hindi natin tinatandaan. So sabi na ba ng kasulatan, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan. Hindi nag-aalinlangan, walang doubt. Walang duda. Ang nag-aalinlangan, sasabihin mo, totoo kaya yan? Totoo kayang may Diyos? Totoo kayang gagawin ng Panginoon yung pangakong yan? Totoo kaya na bibigyan tayo ng mahabang buhay? Totoo kaya na kapag sumampalataya ka at naging tapat ka sa Panginoon, ang pangako niya ay bibigyan ka at gagantimpalaan ng mahabang buhay? Mga taong may duda, mga taong hindi buo ang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos, lahat naman siguro nananampalataya sa Diyos, kanya lang mayroong nagdududa. Kung kayo niya ay nananampalataya sa Diyos, at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Ibig sabihin, kung ang ating pananampalataya walang pagdududa, madalas sinasabi ng servant leader at yun ay nasusulat sa Biblia, ano man ang inyong isipin at sabihin, iyon ay mangyayari sa iyong buhay. Amen. Maraming Pilipino ang naghihirap kasi bukang bibig ang hirap ng buhay. Maraming Pilipinong hindi gumagaling sapagkat kunting naramdaman, ano ang sigaw? Sakit! Aray! Sakit! Tinatawag yung sakit at aray. Kaya, kahit dasal ng dasal, kahit simba ng simba, hindi lumalaya sa sakit. Kasi bukang bibig, sakit. Aray. Di ba? Hindi sumasagana ang buhay kasi may pagdududa. Totoo ba yan? Yayamang bata yan. Diba? Yung po ay ebidensya ng taong wavering ang faith. Yung bang nagdududa, yung paiba-iba, parang babae. Minsan may mga babae po na paiba-iba ang desisyon. Sasabihin yan, pupunta tayo sa ganon, mamaya-maya, ay, wag na lang. Lalo na raw yung mga babae, sabi, ito narinig ko lang, lalo na raw yung mga babaeng mayroong visitor. Paiba-iba. Walang firm decision. Mahalaga sa pananampalataya, matibay. Sabi roon ang banal ng kasulatan, faith that moves mountain. Pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok. It means to say spiritual power over obstacle. Yung bang pananampalataya mo ay may power na napagtatagumpayan anumang mangyari, problema at pagsubok sa buhay ay napagtatagumpayan mo because of your faith. Eh minsan may pananampalataya tayo pero yung problema, suko na, ayaw na. Diba? What kind of faith do you have? Anong uring pananampalataya mayroon ka? Pananampalataya ng tao, human kinds of faith, to see is to believe.
Hindi yung pananampalataya tinuturo ni Kristo that you must believe first and you will see the miracle of our God. Mahina. Ang bundok po, ang mountain symbolizes humanly insurmountable challenges. Yung po bang mga problemang hindi malutas-lutas. Maraming may tao may problemang hindi malutas-lutas. Patay na lang, nandun pa rin yung problema. Ang tawag po doon ay symbolizes humanly insurmountable. Ibig sabihin, hindi malulutas at hindi malutas-lutas na mga suliranin sa buhay. Ito'y challenges, tumutukoy sa kasalanan, sin, doubt, trials, testing, mga barriers po yan, mga balakid at hadlang kung bakit di natin matanggap ang biyaya na pangako ng Diyos. Kasi yung pananampalataya natin, pabago-bago. Wavering faith instead unwavering. Dapat hindi nagdududa. Planong pupuntas at aaten sa gawain ngayon pero hindi dumating. Nagbago ang desisyon. Nung lumakas yung ulan, ay wag na lang. Yun po yun, mga kapatid. So this promise is rooted in God's sovereignty. Ang ibig sabihin ng sovereignty, the powerful God, ang kapangyarihan ng Diyos. God is a powerful God. Ang Diyos ay makapangyarihan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Kaya tinutukoy sa Kanya, in Him nothing is impossible because He is a sovereign God. Makapangyarihan, hindi nagbabago, hindi sumusuko, hindi pa iba-iba ang isip ng Diyos, hindi nambibigo. Wala akong kausap. Minsan ng tao, anong ginagawa? Minamanipulahan ang gawain ng Diyos. Work of the devil. Manipulation. Ano po yung manipulation? Sila ang nagkukontrol. Sila ang nagpapatakbo sa halip na ang Diyos ang magpatakbo ng gawain at inaangkin nila ang gawain sa halip na sabihin, ay, may gawain ng Panginoon mamaya. Ang sabi nila, uy, yung gawain natin. Ginan nila yung gawain, kaya hindi lumalago. Inangkin nila yung gawain ng Diyos. Lalo na yung mga taong ma-pride. Ingat daw po tayo kapag ang tao ay madalas ay ang sinasabi, ako, puro ay. Ako ang naggawa niyan, ako ang nag-umpisa niyan. Kung hindi ako, hindi mangyayari yan. Kung hindi ako ang nag-umpisa niyan, wala yung gawain yan. Kung hindi ako, puro ako, kaya ang timsong niya ay, ako ang nagwagi. That is a symbol of pride. At ang tao nagpapakataas, binabagsak ng Diyos. Subalit ang nagpapakababa, itinataas ng Diyos. Sabi ng Philippians chapter 2 na bagamat si Kristo ay Diyos, hindi nagpumilit na makapantay ng Diyos Ama. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Nakipamayan sa atin.
Inakap ang krus hanggang kamatayan sa krus. Kung kaya naman siya'y itinangi at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, ano pat ang lahat ng nasa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa, ay maninikluhod sa Kanya at sasabihin, si Kristo ang ating Panginoon. That Jesus Christ is our Lord, Savior, makapangyarihan. Hindi nagbabago kahit matanda ka na. Numero lang ang nagbabago, ang itsura at lakas natin, kalakasan ng Panginoon. Awit ng awit ay, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko. Diba? Jesus is our strength. Jesus is our power. Pagkatapos, isang problema lang, ay, ayoko na, sister. Magre-resign na lang ako, sister. Ayoko na. Sabihin nyo, mabunga. Hindi mabungga. Yung mabungang Kristiyano, kahit anong problema, nasusolve niya. Yung mabungang Kristiyano, hindi sumusuko, hindi umaayaw. Ang tunay na Kristiyano, laging nagwawagi at nagtatagumpay. Woo! Amen! Yan ang unang lesson that you need to take home for tonight. Ano yon? Ha? Faith that moves mountain. Pananampalatayang nakapagpapalipat ng bundok. Na ang ibig sabihin, sabi ko, ng bundok, it symbolizes humanly insurmountable. Ibig sabihin yung mga problemang hindi malutas-lutas, mga challenges. Pero dahil sa pananampalataya mo, nabigay ng Panginoon, kahit na anumang problema ay malulutas natin dahil kasama natin ang Diyos. O ayan, yan mo, hindi agad tumutugtog, ano? Di ako mangangam. Ayan, okay. Okay na. Okay na. Diba? Kung kasama natin ang Diyos, sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin at panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Talunan ng lahat, maging sakit, karamdaman, cancer, ulcer, diabetes, at kung ano-ano sakit, talo! Because greater is Jesus who is in us than his Satan who is in the world. Higitan niyang makapangyarihan si Kristo na nasa sa atin kaysa kay Satanas. Amen. Na minsay karga-karga nyo. Karga-karga nyo ba Satanas? Yun ang sabi ng banal na aklat. 1 John 4. Sabi roon, ano? Diba? Amen? Second lesson that you need to take home. So, kung ang pananampalataya nyo ay pananampalatayang tulad ng tinuturo ni Kristo, you can move mountain. Kahit na hindi malutas-lutas na problema, ay malulutas. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen. So secondly is the prayer and belief. Panalangin at paniniwala. Kayo ba'y nananalangin? Kayo ba'y naniniwala? Sabi po ng verse 24, makinig kayo. Sabi niya rito, verse 24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin nyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Yun yung inyong tema. Ha? Ano ang sabi ron? The prayer and belief. Kung ikay nananalangin, paniwalaan mo ang sinasabi mo sa Diyos.
Hindi yung nag-aalinlangan ka. Hinihingi mo, pero nandun sa puso mo ang pag-aalinlangan. Hindi po dapat. Wala akong kausap. Ha? Ulitin ko yung sabi verse 24. Pakinggan niyo po. Maganda kasi yung verse 24. Sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, anuman, pag sinabing anuman, lahat ng ayon sa kalooban ng Diyos, anuman, ha? Ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo yun. Hindi ba yun ang definition ng faith? Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di mo nakikita at inaasahan mong mangyayari iyon sa buhay mo. Hindi mo pa natatanggap, pero inaangkin mo na. Amen. Naalala ko po nung ako po'y nabalo, at nang after mga ilang taon, bigla akong gininaw na. Naghahanap na ako ng kasama. Nung makita ko po yung asawa ko ngayon, na-attender po doon sa Amor Solo, tuwing Webes at Biyernes, sabi ko kay Brother Rafi, yung babaeng yan ang aking magiging asawa uli. Power of the word. Inangking ko na yon. Ha? Hindi ako nag-alinlangan. Ha? Hindi ako nag-alinlangan. I claim it. That is faith. Yan ang pananampalataya. Kung kayo'y mananalangin, i-claim mo na. Kung ikaw'y may prayer request, angkinin mo na. At mangyayari yun. Dahil kung ano ang iyong isipin at sabihin, it is faith, yun ang mangyayari sa buhay mo. Pag sinasabi mo lagi, matanda ka na, mahina ka na, may sakit ka, lupaypay ka na, yun ang mangyayari sa'yo. Ako, magsi-70 na, pero hindi ko sinasabi ako'y matanda na. Hindi ko sinasabi na ako'y pangit. Kahit sa tingin mo, ay pangit ako. Hindi ko sinasabi ang mga negatibo, sapagat ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, na inaangkin natin na mangyayari at magaganap sa buhay natin. Kaso marami humihingi, pagkatapos nag-aalinlangan. Ha? Kaya anong nangyari? Pagkalipas ng ilang mga panahon, naging asawa ko yung sinabihan kong yun. Dahil kinlaim ko, inangking ko. Kaya nung kami mag-asawa na, doon ko na pagninilayan, sabi ko, buti natanggap niya itong itsurang ito. Oo. Ha? Amen. Sabi ko nung mag-asawa na kami, sabi ko, buti naman natanggap ako itong itsura kong ito. Ha? Noon talagang iba pa naman yung itsura ko noon. Ha? Kaya po, yun ang dapat nating panghawakan, prayer and belief. Panalangin at paniniwala. Ha? Di ba ang pananampalataya? Faith is composed of believing, paniniwala, trusting, pagtitiwala, and hoping, pag-asa. Na wala kang ibang aasahan kundi si Yahweh El Shaddai. May Diyos ka nga, pero inasahan mo yung sugal. Natukso ka doon sa i-download mo sa cellphone. Hanggang ngayon, naaalipin ka ng sugal. Pero naniniwala kang may Diyos. May kaagaw pala ako, sabi ng Panginoon, sa buhay mo. Sipin mo, may Diyos ka pero hindi siya ang pinagtiwalaan mo. Pinagtiwalaan mo alin? Yung inuutangan mo. Pinagtiwalaan mo alin? Yung sinusugal mo.
Pinagtiwalaan mo alin? Yung taong sinasandigan mo, sa halip na sumandig ka sa Diyos, sa halip na magdasal ka, sa halip na umasa ka sa Diyos, pag umasa ka sa Kanya, magaganap, mangyayari ang inaasahan mo. Amen! Mula nang umasa ako sa Diyos, wala akong pera noon. Pangit daw ako noon. Mukhang si Palito noon. Nagkasakit sa puso. Lumalaki ang puso ko. May rheumatic heart disease pa. May 4 na bara ang ugat ko sa puso. May spot sa baga. May hepatitis. May ulcer. Pero tingnan nyo, nang panghawakan ko, yung sinabi sa Exodus chapter 15 verse 26. Ano sabi doon? I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Kung kayo buong pusong susunod sa akin, buong pusong susunod sa akin, sabi ng banal na kasulatan, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako anya si Yahweh, ang inyong manggagamot. Pumapalakpak na, ayaw pa ibigay yung the best na palakpak. Kaya nung sumampalataya ako, tagtiwala sa Kanya, I pray and I believe. Prayer and belief. Manalangin ka at maniwala ka. Kasama yung pagtitiwala at pag-asa sa Kanya, sa Diyos. Lahat ng panalangin mo magaganap. Amen. Gumaling ako. Amen. Lahat ng sakit ko'y gumaling. At yung payat na sinasabing si Palito, ito, naging maayos, maganda ang katawan. Amen. Bakit? Sapagkat siya ang nagwika, I am the God that healeth me. Naalala nyo, isang mayaman, nagkasakit. Nasa Biblia. Ito yung babaeng dinudugo na 12 taon. Ang sabi naman na kasulatan, mayaman ang babaeng ito, pero naubos ang kanyang kayamanan sa kapapagamot. Naubos! Mamahaling mga doktor, di ba ganoon ang tao kapag mayabang tayo? Uunahin ang doktor, uunahin ang ospital na mga sikat. Pag wala ng pera, dadalhin sa mantatawas. Wala na kasing pera, kaya ang mantatawas na lang dadalhan. Pag hindi pa rin pinagaling na mantatawas, doon ihiwalay, dadalhin sa El Shaddai. Hiniwalay, inihuli ang Diyos. Nagpa-pray over. Yung nag-pray over, tatanungin pa, Brother, may bayad po ba yan? Di ba? Pag sa Diyos, gusto laging libre. Pag sa doktor, puro bayad. Ubus na ang pera. Pag sa mantatawas, lahat ng i-offer doon, kahit duling na manok, i-offer natin. Gusto lang nating gumaling. Anong ginawa ng babaeng mayaman? Ubus na ang pera, narinig niya na si Kristo'y nanduroon sa Ibos. Sa barangay Ibos, San Vicente. Na gusto pa kaming iligaw ng demonyo, dinala kami sa guwa-guwa. Nagpabalik-balik, gusto pa kaming papasukin doon sa maliit na daan. Sabi ko, babalik na lang tayo sa highway. Pag di natin nasumpungan, uuwi na tayo. Tumatawag ako kay brother, hindi naman sumasagot. Sabi ko, baka nagtutok na siya. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat pagkasama natin ng Diyos, kahit na tayo inililigaw ng dyablo, mananalo pa rin si Yahweh. Kaya tinihatid kami rito. Pagdating sa highway, sabi Ronay, within 5 kilometers yata yun. Sabi ko, alayo, baka bundok na yung ating pupuntahan. 5 o 4 kilometers yata yung mahigit.
Bah, sabi ko, layo na yata nun. 5 or 4 kilometer, 4.5 yata. Ha? 5, di ba? No? 5 kilometers nakalagay sa Google Map. Sabi ko, naku, baka tayo nililigaw na. Parang no, sa Batangas, iniligaw ako ng Google Map. Ha? Pagdating doon sa bundok, dinala ako sa bundok. Pagdating doon, your destination is on the right. Pagtingin ko doon sa right, bangin yung aking nakita. Balik uli kami, mga kapatid. Sipin mo yan, ano? Pag nagtiwala ka sa mga karunungan ng tao, ililigaw ka. Pag nagtiwala ka sa karunungan ng Diyos, ikaw ay sasamahan niya. Iingatan ka, pagpapalain ka, pagagalingin ka, pasasaganahin ka, at ikaw ay bibigyan ng mahabang buhay. Hindi magbabago ang pangako ng Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. And finally, anong kagalakan ang ating nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Finally, ako ngayon'y may bagong buhay. Finally, ang buhay ko ngayon, sisigaling-galing ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi ang tanan. Ako'y puno-puno ng pag-asa, kalakasan, sa pagtahat sa landas ng kabanalan. Nasa kamay, finally, ako ngayon'y manlaya na. Finally, ako ngayon ang nagkamaya. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon, yes! And finally, yes! And finally, yes! Sabihin nyo, lahat ng sumigaw may bonus. Anong nangyari sa babaeng dinudugo nang marinig niya na nangangaral si Jesus sa Barangay Ibus, San Vicente? Sabi ng babaeng yon, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Pananampalataya. Ha? Pananampalataya. Sabi niya, mahipo ko lang. Naubos na kasi, wala na siyang ibang sasandigan. Bankrupt na. Wala ng pera. Pero sabi niya, alam nyo, hindi galing sa kanya yun eh. Udyok ng Diyos. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. At dali-dali niya pagdating doon sa Barangay Ibus. Ano? Ebus. Hinipo agad. At nang mahipo niya, tumigil yung pagdurugo.
tumigil yung pagdurugo. Gumaling ang babae. Ang sabi ng Panginoon sa mga taong nagsisiksikan sa kanyang mga alagad, sino ang humipo sa akin? Nagalit pa yung mga alagad sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon naman, ang dami-daming tao. Tatanungin niyo pa sa amin kung sino yung humipo sa'yo. Alam niyo naman daming tao dito. Sabi ng Panginoon. Ang Panginoon, talingaling ang hinanap yung babae. Kinakabahan na yung babae. Nanginginig na siya. Kasi natatakot siyang baka siya'y pagagalitan ng Panginoon. Pero hindi po siya pinagalitan. Umamin ang babae. Inamin niyang siya ang humipo. Malibang aminin natin sa Panginoon ang lahat-lahat, doon lamang tayo magiging answered prayer. Aminin mo na. Aminin mo na. Huwag niyo nang itago pat ilihim. So inamin ng babae. At nang aminin niya, sabi ng Panginoon, anak, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Kung aminin natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga lihim, sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, magaling ka na, umuwi ka na. Amen! And finally, sabi ng Bible, this is the third powerful lesson that you need to take home. Forgiveness as a condition. Kahit dasal tayo ng dasal, kung nandyan ang barriers, kung nandyan ang balakid, ang di pagpapatawad, pag hindi tayo nagpatawad, sabi ng verse 25, pakinggan nyo ito. Sabi ng banal na kasulatan. Verse 25, sabi niya, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Yan po ang balakid kung bakit tayo hindi nagiging answered prayer. Kahit gaano kalaki ang iyong offering sa Panginoon, hindi pwedeng suhulan ang Diyos. Ang panalangin natin diringgin ng Diyos kung walang balakid sa ating puso, marunong tayo magpatawad at humingi ng tawad sa mga taong nakasakit ng damdamin natin. At ang sabi ng verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Sinabi rin po yan sa Matthew chapter 6, verse 13 and 14. Kaya mahalaga ang pagpapatawad. Kahit na kayo'y dalo ng dalo, at kahit na tayo laging nasa prayer meeting, kung hindi po tayo marunong magpatawad, at tayo inabot ng kamatayan, ang kaluluwa natin mapapasapoy ng impyerno. Subalit kung tayo magpapatawad, patatawarin tayo ng Diyos. At kung tayo mamatay, makakapiling natin si Kristo. Uulitin ko, makakapiling natin si Kristo magpakailanman. Ikaw pa rin. Amen. Jesus linked prayer and forgiveness. Ikinukonek ng Panginoon ang panalangin at pagpapatawad, emphasizing that an unforgiving heart, yung pusong hindi marunong magpatawad, hinders spiritual growth. Iyan ang dahilan kung bakit di lumalago at di namumunga kapag ang puso natin di marunong magpatawad. Alam niyo po, bago ako tawagin ng Panginoon, alipin ako ng sama ng loob at di pagpapatawad. Dahil ako po 3 taon pa lang, yung tatay ko pinatay ng bayaw. Binaril
Dahil sila noon ay mga hunters namamaril ng mga baboy damo. At ang katwiran, binaril daw niya yung tatay ko kasi napagkamal ang baboy damo. Sabi ko, may baboy damo ba namang may damit? Pinagbulan po noon, samaan ng loob. Kaya po noon, nung tawagin ako ng Panginoon, sabi ko noon, wala pa ako sa Panginoon, pag nakita ko yon, gaganti ako. Papatayin ko rin siya. Pero tingnan niyo po, hindi yun ang plano ng Diyos. Plano ng demonyo yun. Kaya nang tawagin ako ng Panginoon sa aking misyon, sa Alabang, nakita ko at na-meet siya doon sa squatter area ng may release ng tren. Hindi po galit, hindi po kundi awa dahil sa kanilang kalagayan sa buhay. Kapag kasama na natin ang Panginoon, mapapawi ang galit, mapapawi ang lungkot, mapapawi ang hinagpis, at matitira sa atin ay pag-ibig. Ulitin ko, yung sinabi ko doon, alam mo ang pag-ibig, sabi ng Panginoon, sabay-sabay tayong lahat. Ano ang sabi niya? Mahal kita. Sabayan niyo ako. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Sabi nung tao na lumalapit sa Panginoon, sabi nung tao, bro, Apo. sabi niya, Apo. mali man ang ikaw ay ibigin ko. I love you. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino. Taas ang kamay. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. At yan ang sinabi ng Diyos. Ano man ang kalagayan natin, ano may itsura natin, ang mahalaga mapawi ang lungkot, sama ng loob, matuto tayong magpatawad, at doon maranasan natin ang tunay na pag-ibig ni Yahweh Shaddai sa buhay natin. At sasabihin ng Panginoon, mahal kita maging sino ka man. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man karami ang iyong pinatay na tao, dinala ka man sa dahig, patatawarin pa rin kita. Dahil ano ang sabi ng Panginoon? Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi. Raise up your hands. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At mula po ngayon, Panginoong Jesus, pinatatawad ko na po ang mga tao na nakasakit
sa aking damdamin. Pinatatawad ko na po silang lahat. At mula ngayon, pinangahawakan ko po na anumang ginawa ko sa aking kapwa ay sa iyo ko ginawa. Kaya naman, Panginoon Jesus, narito ako, iniaalay ko sa iyo ang buhay ko. Pusong dalisay ang aking nais, Panginoon. You claim yung pusong dalisay bigay ng Panginoon. Ang aking Let's close your eyes, mga kapatid. Higit po natin ating mga mata. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok, ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok, ika'y parangalan. Handog ko'y papuri sa'yo lamang. Handog ko'y papuri, Panginoon, sa'yo lamang, Jesus. Handog ko, Lord, ay papuri. Taas ang inyong mga kamay. Just close your eyes. At damihin natin ang kanyang presensya. Damihin natin ang pag-ibig ng Diyos. Napakabait ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi po siya nagpapabaya. Di kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Di kailanman ang kanyang pangako ay kanyang ginagawa, tinutupad. Minsan nakala natin ay tayo ay pinabayaan niya. Pero ligid sa ating kalaman, tayo ang nagkukulang sa Panginoon. Ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Pero sa kabila ng ating mga pagkukulang, hindi niya yung tinitingnan. Patuloy pa rin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ganun kabuti ang Panginoon. Ideklara mo sa puso mo ang kanyang kabutihan. Declare the goodness of God in your heart. Declare the goodness of God in your heart. Ipahayag mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Amen! Amen!
Yes, and I will sing of the goodness. Come on, declare, declare. Thank you. Dumadaloy sa ating buong pagkatao. He is moving. Moving in your life. God is always able. Gagawin niya ang lahat para sa atin. Declare, declare. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I will sing of the goodness, and I will sing the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Raise up your hands and feel Him. Raise up your hands and feel Him. Feel Him right now. The powerful move, the powerful presence of God. Claim the powerful presence of God. Claim the powerful presence of God. The Spirit of God is moving. Patuloy siyang gumagawa ng himala. Patuloy kang pinaghihimalaan ng Diyos. Patuloy kang pinaghihimalaan ng Panginoon. Patuloy na kumikilos siya. Pinagagaling lahat ng may sakit at may karamdaman. Pinagpapala ang ating mga puso.
ang ating buong pagkatao. You claim it by faith. You claim it by faith. Receive in the name of Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Patong ang kamay sa ulo. As the Lord said in Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, silang lahat na nanampalataya ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay may kaparusahan, ang impyerno. At ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong mga tanda ng kapangyarihan, na sa pangalan ko, pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng ibang wika, dumampot man sila ng ahas, yung minom ng lasod, di sila maano. At ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay tulad ngayon, nakapatong sa ating mga ulo, ang lahat ng ito ay gagaling sa ngalan ni Jesus. Tanggapin nyo ang kagalingan. Tanggapin nyo ang himala. O Diyos na makapangyarihan, inaangkin namin ang kagalingan ng bawat isa. Inaangkin namin, Panginoon, ang kalayaan. And by authority in your name, Lord God, I rebuke whatever kind of sickness right now. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, ay aking sinasaway, pinalalayas, in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. You claim it. You claim it by faith. You claim it. Panginoon, maraming salamat. Inaangkin na po namin na kami pinagaling. Yung pinagaling ng may cancer lumapit ngayon. Yung may cancer po na pinagaling. Wala bang may cancer na pinagaling? Lapit po yung may cancer na pinagaling. Taas ang kamay. Angkinin mo ang kagalingan. Lord, I claim at inaangkin namin, Panginoon, totally receive, touch. Mayroong may sakit sa puso na pinagaling ang Panginoon. Lapit po yung may sakit sa puso, pinagaling na. Huwag kayo mahihiya kung kayo may sakit sa pusong pinagaling na ngayon. Lapit po. Raise up your hands. Taas ang kamay. May sakit sa puso, pinagaling ng Panginoon. Angkinin mo. Touch. Angkinin mo na touch. Angkinin mo ang kagalingan mo. Taas ang kamay mo. Angkinin mo ang kagalingan. Close your eyes. Receive. Touch. Claim healing. Touch. In the name of Jesus. Angkinin mo na ang pinagaling ka na sa ngalan ni Jesus. Lumaya ka na. Touch. Taas ang kamay. Angkinin mo ang kagalingan. At may sakit sa atay, ulcer, hepatitis, come forward. Kung ano man po karamdamang yan, angkinin mo na pinagaling ka. This is a confirmation as what I did. Confirmation that you are healed. Raise up your hands, kapatid. Taas mo ang kamay mo at angkinin mo ang kagalingan. Father in heaven, I pray healing and deliverance. Lumaya ka by the power of the Holy Spirit. Receive touch. Yes. Sino ba po yung may karamdaman na pinagaling na ngayon? Ano sakit man? Lapit dito.
Yung pong may sakit lang na pinagaling ng Panginoon, as a confirmation that you are now healed, na kayo'y magaling na, raise up your hands. Taas po ang kamay. Father in heaven, I claim that you are now healed right now. Receive. Touch. Raise up your hands. Angkinin mo, magaling ka na ngayon. Huwag mo na sasabing may sakit ka. Claim it by faith. Receive. Touch. Angkinin mo, magaling ka na ngayon. Sa ngalan ni Jesus. Touch. Angkinin mo po ngayon, magaling ka na. Huwag man ang alinlangan. Tanggapin ang kagalingan. Touch. Okay, wala na ba? To confirm that you are now healed. Taas ang kamay. Lord, I confirm and I claim total healed, O Lord God, in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, receive. Touch. Taas ang kamay. Wala ka ng sakit, I claim, I confirm that you are now healed. In Jesus' name, touch. Taas ang mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Declare, hallelujah. And declare na si Junie Dupredo, I pray sa kanyang pagkakumatos, I rebuke it right now and I claim healing, deliverance. Palayain siya, bitawan mo siya, Satanas, in Jesus' name. And Lord, covered him with your precious blood sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Taas ang lahat ng inyong mga kamay, sabihin niyo, Panginoon, inaangkin ko na po, ako'y malaya na, ako'y magaling na, ako'y walang sakit, ako'y good health, ako'y mayaman na, ako'y malakas na, ako'y mananagumpay na, sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. I am strong. Malakas na ako. I am good health. Wala akong sakit. I am victorious. Mananagumpay na ako. And I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Ayan. And Father, cover them with your precious blood. Wala na pong babalik na masakit, karamdaman, kahirapan, at anumang kilos ng kaaway. Hinahadlangan ko at binabalo tayong lahat ng banal na dugo ni Kristo, at tayong lahat ay managumpay na sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Taas ang inyong mga daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Lahat ng may dalang passport, bibigyan ng visa ni Lord sa bansang kanilang patutunguhan. Taas po ang lahat ng yan. Pagkatapos po niyang idasal, ihahagis ko ang bonus nyo, 3. Amen. Okay, Ama naming Diyos, magbasa ng mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat po, Panginoon, ang visa, bigyan ng visa ang mga passport, Panginoon. And Lord, punuin ang pagpapala, Ama, sidlan ang mga bag na ito, Lord God, at lahat ng aming tinataas ang iyong blessing, ang iyong pagpapala at biyaya ay tinanggap na po namin sa pangalan ni Jesus. Baba ang lahat ng yan. At ihahagis ko po ang inyong bonus. Sasabihin nyo po, sasabihin nyo, faith.
that moves mountain. Okay, pananampalataya nakapagpapalipat ng bundok. Palipatin nyo yung bundok doon sa tabi ng bahay ng kumari mo. Okay, handa na kayo? Handa na kayo? Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Unang bonus, ano sisigaw nyo? Okay, ito na!